Sa kaibuturan ng kabundukan ng Sierra Madre, na nakatago sa mga matatayog na puno at makakapal na baging, tumubo ang isang halamang kilala lamang ng mga matatandang Aita, Losang Diwa, ang Spirit's Cure. Binanggit ng mga alamat ang kumikinang nitong mga dahon ng Esmeralda, na sinasabing nagtataglay ng kapangyarihang magpagaling ng anumang karamdaman. Ngunit kakaunti ang nakakita nito, at walang sinuman sa labas ng tribo ang naniniwalang umiiral ito. Isang araw, isang batang botanista na nagngangalang Maya ang nakipagsapalaran sa gubat, na naghahanap ng mga halamang may mga katangiang panggamot. Ang kanyang ina ay nagkasakit ng malubha, at walang makabagong gamot ang makapagliligtas sa kanya. Desperado, sinundan niya ang mga bulong ng isang sinaunang lunas sa kalaliman ng kagubatan. Pagkatapos ng mga araw ng trekking, bumagsak si Maya malapit sa isang malinaw na batis, pagod at walang pag-asa. Ngunit habang nakahiga siya, napansin niya ang malambot na ningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang maliit na kumpol ng mga halaman na may mga dahon na tila kumikinang. Ito kaya ang Losang Diwa. Tinatawag ang kanyang huling lakas, maingat siyang pumili ng ilang dahon, kasunod ng ritual na inilarawan sa mga lumang kwento ng tribo. Nang itimpla niya ang mga ito bilang tsaa para sa kanyang ina, ang pagbabago ay halos kaagad-agad, naputol ang kanyang lagnat, at sa loob ng ilang araw, mas malakas siya kaysa dati. Mabilis na kumalat ang salita, at dumating ang mga siyentipiko upang pag-aralan ang halaman, ngunit binalaan sila ng mga matatanda. Ang Losang Diwa ay umunlad lamang sa hindi nagalaw na kalikasan, at ang kasakiman ay maglalaho nito magpakailanman. Sa pagsunod sa kanilang karunungan, nanumpa si Maya na protektahan ang halaman, tinitiyak na ito ay mananatiling isang lihim na kayamanan ng Pilipinas, para lamang magamit para sa tunay na pagpapagaling, hindi pakinabang.